Hello po, magandang araw po sa ating lahat. So for today, ngayon daw po yung ating pong Christmas party. But before we go to our party, let's have the Word of God first. So meron po tayong series na tinatalakay every December, every Christmas. And for today, yung ating pong series na itong December po, nauna po natin sa December 1, yung Declaration of Christ's Birth. And then, the Virgin's Birth Miracle. Then, dapat susunod doon, nung second week na Sunday, is the Incarnation of Miracle. But, nakipag-usap ako kay Dad, magpalit muna kami. Kaya, nauna last week, yung Seekers and the Guiding Stars. Ayun, the Guiding Star. And then, followed by the Incarnation of Miracle, which is today. And then, sa 25, sa ating pong Christmas Day, wag po tayong mawawala. Napakaganda po ng ating topic is si Jesus ang diwa ng Pasko. Sa December 25 po yan. Better to bring all of the members of our family, marinig nila, maintindihan po nila what's the real meaning of Christmas. Ma-bless po tayo sa araw po ng Christmas Day with our family po. Ayan. So for today, ito muna po tayo sa Incarnation of Miracle. So please bear with me sa atin pong pag-explain because I cannot see you. I cannot see if you understand what I'm talking about. Kung nagkakaunawaan po tayo because this is just a screen. So please makinig po tayo and ask God na maunawaan po natin yung ating pong mga pinag-aaralan sa araw po ito. Okay. So, Incarnation of Miracle. Pag sinabi pong Incarnation of Miracle, ito po yung supernatural conception dun sa body ni Christ in a womb of a virgin person, which is Mary. Ayan, no, without the aid of a human father, ibig sabihin kahit wala pong pakikipagtalik, dun pa lang po makikita na po natin yung miracle. Incarnation means pagkakatawang tao po no, ni Kristo po. No? So, umpisa pa lang, may miracle na nagawa. A Virgin Mary, na nagdalang tao na without the aid ng isa pong, without having a sexual intercourse with another human. Ayan. So, it's the Holy Spirit works within si Mary po, no? Kaya po siya nagdalang tao, which is Jesus Christ. Ayan. So, ito yung incarnation. Ang pinaka-central message po nito is sa Christian faith is the greatest miracle of all. So the idea is that this God became a human and then lived a perfect life, died, and He rose again from dead. So ito yung pinapaniwalaan na that Jesus is the fully God, at the same time, Jesus is the fully man. So yun po yung concept po ng incarnation of miracle. It is considered as one of the famous event na in the history of earth where a God, in His act of humility, nagkatawang tao, bumaba sa lupa, nagkatawang tao, ipinako sa krus para to make the salvation possible for everyone. Ayan. So kapag sinabing greatest miracle, kapag binanggit yung miracle or what is the greatest miracle of all? Parang unang masasabi agad ng Christian faith dyan, Christian belief dyan, is the resurrection ng ating pong Panginoon. Yung pagkamatay po ng Panginoon, yung crucifixion and then resurrection ng ating pong Panginoon. So dahil siya po ay namatay at muling nabuhay, pero kung papansinin po natin, hindi lang po si Jesus ang siya pong namatay at muli pong nabuhay in the history of Bible. Pero what's the difference between both? Bakit? What made Jesus unique? What made the miracle na nangyari kay Jesus unique? Kung if we're going to scan the Bible, makikita po natin isa pa pong merong story na namatay at nabuhay is si Lazarus. So si Lazarus po, if you're going to read the John chapter 11, mababasa niyo po dun yung kwento ni Lazarus. Si Lazarus po ay kaibigan ni Jesus, kapatid ni Maria at ni Martha. Ayan. So they are close to Jesus. And then while Jesus was doing his normal life na siya po ay nangangaral sa mga tao, sa mga nagkaroon po ng sakit ng karamdaman itong si Lazarus. And then hanggang to cut the long story short, namatay si Lazarus.
after 4 days, doon pumunta si Jesus, doon sa tomb, patay na po si Lazarus at this moment. And then what happened is, yung sa kanila pong Jewish culture, ang mga patay po, the deceased person, binabalot po nila ng linen at meron po silang ceremony sa pagbabalot, paglilinis ng linen. Unlike to us, kapag tayo namatay sa Pilipinas, ilalagay sa coffin, kabaong. Sa kanila hindi, binabalot ng Sa Pilipinas, nilalagay sa kabaong, iniimbalsa mo. Dito naman sa amin, sa Saipan, ipini-freezer. Tapos, hindi iniimbalsa mo. Inilalagay lang sa coffin din. Then walang lamay. 2 hours lang, then ililibing na yung tao. Yung patay. Ayan. So, sa kanila naman, sa culture po nila, is binabalutan na parang like mommy, yung kamay nakabalot, yung mukha nakabalot as hindi ka makakahinga, and then yung paa nakabalot. So ganun na yung sitwasyon ni Lazarus that time. And then si Jesus pumunta siya doon, and then sabi niya, Lazarus, come out. Sabi niya ganyan, Lazarus, lumabas ka. At lumabas nga at tumayo si Lazarus. So nabuhay, nagkaroon ng buhay ulit si Lazarus. Doon pa lang mapapakita na yung kapangyarihan ng Panginoon over death, life and death. So, kaya magbigay ng buhay, bumuhay ng patay, ang kapangyarihan po ni Jesus. But what's the difference? Kasi pares po silang namatay, pares po silang mabuhay. And a lot of people can also receive a miracle like that. And kung magre-research ka, makikita mo maraming nagpapatotoo sa mga palabas, sa mga YouTube na namatay, tas biglang nabuhay ulit. So, what makes, kahit na maraming mamatay, billions of people will die, tapos mabuhay ulit, what made the story of Jesus unique, or what made the story of Jesus special? Because si Lazarus, nung namatay siya po ay nabuhay. Nagkaroon po ng impact yun sa mga tao sa paligid. And then nung siya ay nabuhay ulit, and he continue yung kanyang pong mortal life. And then eventually, after yung kanyang life cycle, namatay pa rin po si Lazarus. But si Jesus, nung siya po ay namatay, he was resurrected, siya po ay na-ascend sa langit, and he changed everything. At resulta ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon ay yung kaligtasan na ibigay niya sa atin. So maybe, nung nabuhay si Lazarus, naniwala ang mga tao na totoo ang Diyos at talagang nanampalataya sila sa Panginoon. At nung nabuhay naman si Jesus po, after his death, siya po ay nabuhay ulit, yun naman po ay nagresulta ng kaligtasan sa mga taong naniniwala, at wala na pong ibang makakagawa pa nun. Only Jesus Himself. Okay, so that's what makes Jesus, yung story po niya, is the greatest miracle of all. Kasi nandun po yung hindi lang po yung tinalo niya yung kamatayan, yung kapangyarihan ng kamatayan, kundi andun din yung pagliligtas niya po, yung pagliligtas sa atin ng Panginoon. So this Christmas, marami pong ganap, maraming mga pakulo, commercialism po ang Christmas, Marami pong inom. Yan po, kapag sinabing Christmas, inom, bonus, bili ng gift, Christmas gift, ano ang palaro, ano ang lalaruin, raffle, yan yung mga nasa isip po ng mga tao sa atin, But for today, nakakalimutan natin, kahit hindi naman mga Christian, kahit yung mga kasama po namin, ka-work ko na mga hindi sila Christian, hindi lang sila basta hindi Christian, they are atheists. So yung mga kasama ko sa trabaho, yung mga nakakasalamuha ko, they are atheists, they believe 100% that there is no God. Ayan, so yung una kong Japanese na nakatrabaho, which is my trainer, yun, very, very strong yung kanyang paniniwala na there is no God, at talagang pinaninindigan niya na there is no God. Pero hindi ko naman yun kinontra, kasi sa pagtuturo ng salita ng Bible, naniniwala din ako sa wisdom, na hindi ka basta-basta nagtatapon kapag close yung mind ng tao, unless, kasi sayang lang So doon ako sa mga taong talagang open, yung naniniwala, yung talagang open sa salita ng Panginoon. But yeah, ganun nga. So hindi sila atheist sila, so hindi sila naniniwala sa Christian, but they still celebrate the Christmas. But sad to say, yung even us Christians, we celebrate Christmas, but we don't really understand what is the essence, or what is the
the reason, the meaning of Christmas, why we're celebrating the Christmas, or what is the message of Christmas. And that message is the message of God's greatest miracle, which is the birth of Jesus, na pag-uusapan po natin today. Uunawain natin na natin yun, na napasimulan na po natin yung topic na yun. But for today, mas itutuloy po natin yung why this kapanganakan ni Jesus becomes the greatest miracle of all. And that is the message of this season today. Alright. Okay, so ang goal po natin today, ang goal natin sa araw po na to is to not miss the opportunity to celebrate the greatest miracle of all. To celebrate the greatest miracle na tinanggap natin. To come in wonder sa harapan po ng Panginoon and to worship the one who really humbles himself as a baby, no, na nagkatawang tao, namatay sa krus para po sa ating kasalanan, to free us from the bondage of sin and to reconcile us to sa ating pong Panginoon. Luke chapter 2 verse 11, sapagkat isinilang ngayon sa bayan ni David ang isang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon, at ito ang palatandaan. Wait lang. Ayan. Palatandaan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa sabsaban. Verse 13, biglang lumitaw sa tabi ng anghel ang isang malaking hukbo ng kalangitan at nagpupuri sa Diyos. Verse 14, papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Ayun yung mensahe, no? Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Ayan. So, incarnation sa Tagalog po, ito po yung pagkakatawang tao po, no, ni Jesus. So, remember, before pa po itong nangyari, ang lahat ng nito, meron po tayong dapat hindi makalimutan na pangyayari, is kung bago pa nilikha ang sanlibutan, ay si Jesus ay naroon niya. So, let's have in John chapter 1, verse 1. Sa pasimula pa'y naroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. Verse 2, sa pagsimula ay kasama na ng Diyos ang salita. And if we're going to jump in verse 14, ang salita ay naging tao at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kalwalati ang tunay sa Kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos na kagandahan loob at ng katotohanan. So, ang lahat ng bagay po ng pasimula ay naroroon ng salita. So, yung salita na yun ay kasama ng Diyos. At ang salita, that word is God. Is God. Sa verse 1, sa pasimula ay kasama na ng Diyos. Andun na ang salita. So, sino itong salitang tinutukoy na ito? Verse 14, ang salita ay naging tao. That word became human or flesh at nanirahan sa piling namin. At nakita namin na ang kalwalati ang tunay sa Kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. At sino ang tinutukoy na kaisa-isang anak na Ama na yon? Ay si Jesus. Siya ay napuspos sa kagandahang loob at katotohanan. No? Nang pasimula, naroroon na ang salita. Kasama siya ng Diyos, nandun na. And verse 3, hindi ko na nilagay dyan. But you can see, sa pamamagitan ng salita na yon ay nagkaroon ng liwanag. Walang bagay na hindi nagawa or na-create without this word. Dahil sa salita na ito. Kaya nga sa pasimula pa, makikita mo pala, magkaroon ng langit, magkaroon ng liwanag, magkaroon ng through those words, nagkaroon ng something. And that word na tinutukoy dito, yung salita na yun, ay kasama ng Diyos nung pasimula pa. At ang salita na yun ay Diyos. Diba po? So, pasimula pa lang, nandun na yung salita at yung tinutukoy na salita doon na na-create, sa verse 10 yung tinutukoy, na-create ang lahat ng bagay ay si Jesus at walang hindi na-create without this word or without this Jesus na anak ng Diyos na tinutukoy po dito po sa verse po natin. Si Jesus, naroroon na siya nung umpisa pa lang
No, bago pa yung Old Testament, nandun na si Jesus. Bago yung 400 years na pagitan, bago na-create yung New Testament, andun na po si Jesus. So yun, before the Old Testament na naisulat, bago nagkaroon ng mundo, andun na po ang Panginoong Jesus. Siya po yung tinutukoy sa John 1:1 na nagkatawang tao po, no? But before, andun na po si Jesus sa umpisa pa lamang po, no? So yun, yun po yung pangyayari hanggang sa ipinanganak siya sa New Testament after 400 of silence nung bago matapos yung Malakay, Book of Malakay. So nung nagkaroon po ng Old Testament, natapos po yung Book of Malakay, then 400 silent years before si Jesus, pinang-appearance ni Jesus bilang nagkatawang tao. So, merong pagitan na 400 years bago ipinanganak si Jesus, or tinatawag nilang intertestamental period, or yung 400 silent years na tinatawag. Ito po yung social, religious, cultural ng Israel is nagbago dramatically. So yung history po ng Israel is doon yung reconquer sila ng mga empires, the Persian empires and then the Greek empires. Nang pumasok ang Greek, doon po nagkaroon ng pagbabago ang kanilang culture, nagkaroon po sila ng another language, naging bilingual sila. Dati Hebrew lang ang salita nila, ngayon meron na rin silang Greek translation. That's why our Bible meron siyang Hebrew and meron din siyang Greek translation po, no? Yung salita po nila, nagkaroon po sila ng dalawang language. And then to the point na itong Jewish na bumalik na sila sa Jerusalem to rebuild the temple, at yung sinimulan nila na pagpupuri kung paano sila nag-worship sa Panginoon, kung paano sila ginagawa yung mga sacrifices nila to God, until this Maccabean revolt, o yung Maccabean yung pangyayari, yung mga binabanggit po nila noong nakaraan. Yung nag-start na po yung mga Jewish, nag-rebels na sila sa mga Greek rule na pinapagawa sa kanila. No? Hindi tina-establish po nila, nagre-rebel din na sila, and they want to establish yung Jewish independence nila. Yun. So, until dumating po yung Roman Empire na na-conquer po na-conquered by Judah, sila po yung nag-impose ng taxation and sa governance po. So, their political, their religious, their social changes dramatically in a span of 400 years from Old Testament, yung huling Malakay, to the Matthew, the Matthew yung first appearance po ni Jesus. So yung bumasag po ng katahimikan, ibig sabihin po ng intertestamental, yung 400 silent years, ibig sabihin po wala po silang naririnig, walang propeta na nagsasabi ng mensahe ng Diyos, walang anghel, very silent. So, nung tahimik, walang mensahe mula sa Diyos, doon po nagbago ang mga bagay until binasag nung katahimikan na yon ang mensahe, ang mga pangako ng Old Testament na naikasakatuparan in the book of Matthew, which is yung kapanganakan ng magliligtas, na magbibigay ng kaligtasan sa humanity. So, in Philippians chapter 2, verse 6, kahit siya ay Diyos, hindi siya nagpumilit na manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip ay kusa niyang binitawan ang karapatan niyang ito at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng isang karaniwan na tao. Hinubad niya, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Hindi siya naging kapantay, nanatiling kapantay ng Diyos. Sa halip kusa niyang binitawan ang karapatang ito. Ayan, namuhay ng alipin, ipinanganak bilang karaniwang tao. So, Jesus lives here on earth to live with a purpose. And part of this humbly purpose po niya is to kalimutan yung kanyang pagka-Diyos at mamuhay ng isang alipin, ipanganak na isang karaniwang tao para sa kaligtasan po ng karamihan. This is the question, why God chose to reveal Himself as a human? So, bakit ang Diyos, bakit niya pinipili na ipakilala ang sarili niya bilang isang tao? Yan po ang katanungan na sasagutin po natin sa araw po na to. So let's have in Luke chapter 2 verse 14 in English version. Glory to God in the highest, and on earth peace to men on whom His favor rests.
Ayan sa Tagalog, papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Glory to God in the highest. So Jesus took on human form to make the glory of God known. Later on we'll see how did Jesus took the form to make the glory of God known. Malalaman po natin yan maya-maya. Yan. So, ang Biblia ay may iba't ibang kwento na nagpapakita ng kanyang karangalan sa mga tao. Yan, pinapakilala niya ang kanyang sarili una sa pamamagitan ng kalikasan. So, I don't want to take a lot of time for this, pero hindi ma-explain ng science how this world works without na hindi nasisira, hindi nagbabangga-banggaan yung mga planeta, kung gaano kagaganda yung mga nakikita natin, yung mga borealis lights, kung gaano kaganda yung rainbow, kung bakit ganyan ang langit, ganito ang lupa, bakit yung tubig nagiging dagat, nakahiwalay sa lupa. So, that's the science cannot explain, but isa po ito sa mga miracle na nagawa ng Diyos o pagpapakilala niya ng kanyang kadakilaan sa mga bagay na kaya niyang gawin. So, yung kalikasan po, pinapakita ng kalikasan yung kadakilaan po ng Panginoon. Second is nagpapadala siya ng mga anghel. Ito po yung mga iba-ibang nagpapakilala ang Panginoon dahil sa nagpapadala siya ng mga anghel. Like kay Mary, nag-meet sila ng angel na nagbigay ng pangalan. Or sinabi niya kay Mary ang ipapangalan dun sa bata, which is Jesus. Pangatlo is yung sa pamamagitan ng himala. Ayan. So, sa pamamagitan ng himala in different kinds of miracles na proof ni Jesus that He is God. Katulad ng ginawa niya sa kay Lazarus, the reason, may mga bagay na, may mga ways si Lord kapag siya po nagpapakita ng miracle. Once is yung kay Lazarus. Si Lazarus, pinapakita niya doon na para makita ng mga tao, yung miracle na yun, na siya ay sinugo ng Diyos. Ayan. So, yun yung reason or kung bakit mga paraan ng Panginoon para maipakilala niya na siya ay talagang sinugo ng Panginoon. In different way, ang Panginoon nagpapakilala siya through different kinds of miracles to people with the purpose. In Hebrew chapter 1 verse 3, the sun is the radiance of God's glory and the exact representation of His being, sustaining all things by His powerful words. Ayan. So, kaya po, narinig na po natin to once in our church na yung kung paano ang araw, hindi nahihiwalay yung brilliance ng araw, yung sun, S-U-N, yung brilliance ng araw dun sa araw, yung liwanag niya. Ganun din daw po si Jesus. Kung paanong, sabi niya ganyan, the sun is the exact radiance of God's glory. Si Jesus ang exact representation po ng Diyos Ama. So yung glory, kung paano ang sun, hindi naihiwala yung radiance ng araw sa kanya, yung liwanag, ganun din daw po si Kristo, yung deity niya, no? Yung kanyang pagka Diyos ay hindi naihiwalay at siya po yung exact representation po ng Panginoong Ama sa atin. So kapag nakita daw po natin si Jesus, nakilala natin si Jesus, nakikilala natin kung sino ang Ama. Kung gusto mo malaman sino ang Diyos, paano mag-isip ang Diyos, makilala mo ang Panginoong Diyos, aralin mo kung sino si Jesus. Kasi Jesus, siya ang exact representation ng Diyos Ama. So kung pag nakilala mo si Jesus, nakilala mo ang Diyos. Ano ang laman ng kanyang puso? Ano ang laman ng kanyang isip? Paano siya naaawa? Paano siya nagkagalit? So kung paano si Jesus, ganoon po ang ating pong Diyos Ama. Yan. So number 2, ito pong number 2 natin is ito po yung pinakasagot sa katanungan po natin, no, of why God chose to reveal Himself, in a human form. Number 2, so peace on earth to men, to bring God's peace. Jesus took on human form. So ang Panginoon, nagdala siya ng peace sa mundo. So peace of God. And this peace is Jesus Christ. And Jesus Christ is the Prince of Peace. And this peace of God opposes what Satan's work in our lives. Ayan. So God's peace. So ang Panginoon is the Prince of Peace at ang dala ng Panginoon ay peace that opposes yung kabilang
kampo po, which is the work of Satan in our lives or in this world. Shalom in Hebrew means, in English means peace, or in Greek, iron means yung completeness of God. It's a gift of God. It's the wholeness or completeness na ibinigay ng Panginoon to the person, in a person of Jesus, because He is the Prince of Peace. So ginagawa yun ng Old Testament pag bumabati sila, shalom, ibig sabihin nagsasabi sila ng peace, na there's no war, walang pagbati sa mga kapwa nila. But in the New Testament, itinuloy po ito ni Pablo, kung may kibabasa niyo po na sa Bible natin, kasi sa Hebreo po kasi ang Bible nila, yung pag may mga nabasa kayong peace dito sa translation na sinasabi na pagbati ni Pablo, ano po yon? In Hebrew translation, shalom po ang nakalagay doon. Ibig sabihin, completeness of God, which ginagamit din ng Panginoon sa mga verses. Wala lang po dito sa Bible natin kasi ang translation sa atin dito, peace na. But ang ibig sabihin talaga noon, sa pinaka-unang salin po niya is shalom, na ibig sabihin yung completeness of God. Okay, Colossians chapter 2 verse 9 to 10, sabi niya ganyan, for in Christ all of the fullness of deity lives in a bodily human form. You have been given fullness in Christ, who is head and over every power and authority. So ito pong verse po nito, kino-convey po niya yung identity ng believers in Jesus Christ under His authority all over all things. So itong passage po na to is the source of encouragement and reassurance sa mga taong nananampalataya kay Kristo na siya po ang may ruler, He is in control of everything, and by that you will have peace from God. And in John 14:27, peace I leave with you, my peace I give you, I do not give to you as the world gives. Do not let your heart be troubled. Do not get your heart be troubled and do not afraid. Ayan, yung peace na to in the midst of chaos, in the midst ng maraming problema tayong kinakaharapan. Kahit marami po tayong bagay na dapat ikatakot, hindi po tayo dapat matakot sapagkat God is in control of everything. And this peace, sabi niya ganyan, I live with you. My peace I give you. I do not give you as the world gives. Yung kapanatagan sa mundo, kapag merong ang peace sa mundo, kapag yung laging term ni Dad, yung puno ang palabigasan mo, yung kapag okay lahat ng bagay na meron ka, which is kalokohan, kasi never mangyayari na magiging okay ang lahat. Kaya nga sabi niya sa mga last verse niya, yung mga huling salita ni Jesus bago siya umakyat sa langit, in this world you will have trouble, but take heart, I overcome the world. Make sure niya na sa mundong ito, you will experience a lot of trials and hardships. So, just like us unbelievers, so do us believers, makakaranas ng problema because we're living in the same environment. But ang difference, kapag kasama po natin po ang Panginoon, we take light of those problems and challenges na ibinabato po sa atin. So kapag ang unbeliever nagalit siya, may problema siya, nagagalit siya, parang gusto niya agad magpakamatay sapagkat wala siyang pananampalataya sa Panginoon. Ang pananampalataya niya sa mga bagay na pangarap, trabaho, yun lang ang meron siya. So that's how believers or non-believers work. Pero tayo mga believer, because we know and we trust God, that God is in control. Kahit ilang beses tayong bumagsak, naniniwala tayong iaahon tayo ng Diyos. Kahit ilang beses tayong magkulang tayo, naniniwala tayong hindi tayo pababayaang magutom ng Diyos. Kapag sa mga bagay na nahihirapan tayo, pag yung pananampalataya natin sa Panginoon naroroon, we know that God is in control, kumakalma ka. So by that, nararamdaman natin yung peace, nakakapagpahinga po tayo sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Once in my life, na experience ko po yung hindi doable yung mga pangarap ko kasi parang hindi naman ako ganito, hindi naman ako ganyan, wala naman akong connections, stuff like that. Tapos, sabi ko, God, buti pa sila, may ganun sila, may connections sila, they have fathers, they have mothers, they have
connections, they have money, iba yung pinagkalakihan nila. So how can I maaabot yung mga attain yung aking goal sa buhay? Wala naman ako mga katulad noon, kaya sila naabot nila kasi meron silang mga connections. So because of God, nabasa ko in Psalms 121 verse 2 that I look up, sabi niya, pumunta ako sa kabundukan, humanap ako, tinatanong ko kung saan ako makakahanap ng tulong. And then sinabi doon ni David na my help comes from the Lord who makes heaven and earth. So kapag naghahanap ako ng tulong, saan ako hahanap ng mga bagay na kakulangan sa akin, my help comes from the Lord who made heaven and earth. So God is with us, no? So sa mga bagay na kinakatakutan ko, lagi kong iniisip that God is with us, nasasamahan tayo ng Panginoon. Yung mga bagay na kakulangan natin is opportunity para samahan tayo ng Panginoon. Grasya ng Panginoon to work in our weakness, in our unableness. Amen. So God is with us. God is Emmanuel. God is with us. God is with you sa mga pinagdadaanan po natin sa bawat araw. Ito po yung si Jesus Yung meaning po ng Jesus, God is with us. God is with you. God is with me right now. God is with you. Ikaw na nakikinig na salita ng Diyos. God is with you sa mga bagay na sinusupport, sa mga bagay na ginagawa mo. God is with you sa mga bagay na pinoproblema mo. God is with us at handang tumulong ang Panginoon sa atin sa mga bagay na kinakaharap po natin. 3, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world, magkakaroon ka ng trouble. So if you have trouble right now, kapag may mga pinoproblema ka sa projects mo, sa anak mo, sa kaya negosyo, kaya kinukulang kami, bakit ganito ang nangyayari niya? Sinabi po ng Panginoon, in this world you have trouble, but take heart, I have overcome the world. Be strong in faith, God overcome the world. So sinasabi ng Panginoon dito na magkakaroon ka ng trouble, but I am with you. Diba? Sinasabi niya para magkaroon ka ng peace, which is si Jesus, na makasama natin po siya sa lahat po ng ating pong ginagawa. So, yan. So, when you are with God, kasama mo ang Panginoon, you can walk above the waters of problems. You can walk above adversities, above all the problems that you have. So, sa mga panahon po na to, kayo po lahat po tayo na nakikinig, if you have problems, kung may bagay na nagtutrouble sa inyo, kung may bagay na nahihirapan kayo, kung may mga bagay tayong pinagdadaanan, sinasabi ng Diyos, normal lang na pinagdadaanan mo yan. But take heart, I have overcome the world. In me, you have peace. Hindi kita pababayaan, hindi kita iiwan. Kasamahan tayo ng Panginoon. So let's just ask God, Lord, kumilos ka po talaga sa buhay po namin. Amen. At huwag po tayong mahiya, no? Huwag po tayong mahiya sa Panginoon. Ito nung nandyan pa po ako sa Pilipinas, lagi ko sinasabi na hindi tayo dapat mahiya sa Panginoon. Hindi tayo dapat minsan kasi sa buhay natin, dahil sa nalalayo tayo sa Panginoon or feeling natin we're not worthy na umarap sa Panginoon, lumalayo ang loob natin sa Panginoon. Pero ang sabi ng Diyos, binabanggit ko na po ito na nandyan pa ako sa Luke chapter 6:37, na walang hindi itataboy ng Diyos ang lahat ng taong lumalapit sa Kanya. So just come as you are, lumapit lang po tayo sa Panginoon. And hindi tayo itataboy ng Panginoon, tutulungan po tayo ng Panginoon. And that is proven to my life. That is proven sa lahat ng mga tao nagsasalta, mga ka-church natin. If you are in those situation right now, lumapit lang po tayo sa Panginoon. Luke 6 verse 37, hindi nagtataboy ang Panginoon sa lahat ng tao lumalapit sa Kanya. Hindi lamang po tayo nagkaroon ng kapayapaan ang ating kalooban, kundi na ibalik din ang kaugnayan natin na nagmumula po sa Panginoon because of the blood of Jesus. Dahil po sa sakripisyo ni Jesus sa krus, tayo po nagtitiwala sa Kanya ay nakatanggap ng kapatawaran sa ating pong mga kasalanan. At naibalik, na-restore tayo, sabi nga po natin na-restore. Ayan, na-restore po tayo sa ating pong Ama. Rejoice in your salvation kasi tayo po ay nanumbalik sa Panginoon. Later on, we will
isa-isahin po natin bakit kailangan na restore the joy of our salvation, yung kaligayahan na kasama natin or nanumbalik tayo sa Panginoon, which is this peace is the greatest gift that you can ever have. Yung peace na natin, na hindi na yung peace natin with God. Dati makasalanan tayo, hindi tayo makalapit sa Diyos. Pero dahil dumating si Kristo, nagkaroon ng restoration because of Jesus Christ. Siya po yung namagitan sa atin sa Panginoon. Now we have peace with God. Yung wrath ng Diyos, yung puot ng Panginoon na dapat tayo po ay mapunta sa impyerno, tayo po ay mapaparusahan, hindi po nawala na. Nag-change na nung dumating si Jesus Christ at namagitan siya para sa atin. Number 3 is His favor rests. His favor rests. So Jesus took on a human form to demonstrate God's favor to us. So si Jesus nagkatawang tao, another reason why God chose to reveal Himself in a form of human is to demonstrate yung God's favor sa atin po. So this is the love of God. Kung uunawain po natin yung sitwasyon na ginawa ng Panginoon, yung pagsasakripisyo ng Panginoon, na parang if you go into paraphrase yung gusto niya sabihin, this is how much I love you, my son, I love you, my daughter, that I could sacrifice even my own son, my own self, isa-sacrifice ko sa iyo mamatay, ganun kita kamahal. So, nung sa pagsasakripisyo ng Panginoong Hesus sa dugo ni Kristo, His favor rests. Yung pabor niya ay nag-rest sa atin. Sa kasalanan po ng sangkatauhan, malaki yung naging agwat natin sa pagitan ng tao at ng Diyos. At hindi natin maabot yung pamantayan at yung karangalan ng Diyos magpakailanman. Pero dahil hindi natin maabot ang Diyos ang umabot sa atin sa pamamagitan ni Kristo. Amen? Yan. So, ipinadala niya ang kanyang anak upang maging tao at makatanggap tayo ng pabor mula sa Kanya. At bilang tao, nagkatawang tao si Jesucristo, yung isang tao na nadarama din ni Jesus, yung maging ang ating mga kahinaan. Kung merong higit na nakakaunawa sa atin sa mga bagay na pinagdadaanan natin, kung feeling natin hindi tayo nauunawaan ng ibang tao, it is Jesus. Magpakatatag tayo sa ating pananampalataya. Yamang na mayroon tayong dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan sa harapan ng Diyos. Walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Rason ng ating kaligtasan. So si Jesus yung naging rason po ng ating kaligtasan. In 15, ang dakilang saserdote nating ito ay nakakaunawa ng ating kahinaan sapagkat sa lahat ng paraay tinukso siya tulad natin, ngunit hindi siya nagkasala. Tinukso si Jesus physically, even yung pride niya, pagka-Diyos niya. So, dinanas niya yung paghihirap na naranasan din natin. Naranasan niya magmatuwa, naranasan niya mag-celebrate, naranasan niya mag-suffer. Allowing Him to empathize with people like us. So, wala tayong maibubutas sa bagay na yun sapagkat siya mismo ay nakaranas ng mga bagay na nararanasan natin. Yung plano sa atin ng Panginoon, the original plan of God, yung plano po ng Panginoon is redemption. And then, nung natako si Kristo, nalaligtas tayo dun sa dapat na tayo magtamo ng pagkamatay sa krus. Pero sinalo po yun ni Jesus, siya po yun na-experience po na yun po yung, at dahil sa kamatayan sa krus, nagkaroon po tayo ng restoration from our Father, our Father in heaven. So siya po yung namagitan para sa atin, yung dugo po niya ang naging silbing pambayad natin para makaligtas po tayo dun sa pagkakasala or sa kabayaran ng ating pong kasalanan. Now, nung na-redeem na tayo ng Panginoon, hindi lang hanggang doon yung plano ng Diyos to redeem us, but to sanctify us. To sanctify us day by day, na para tayo maging Christ-likeness. So, nung nanampalataya tayo sa Panginoon, not just stopping us to do sin, kundi ipinakita sa atin ni Kristo bilang great example niya, hindi lang huminto sa pagkakasalanan or sa paggawa ng kasalanan, kundi magpatuloy na namumuhay ng para sa Diyos. Yung Christ-likeness, yung evident ng ating pong buhay na namumuhay tayo kay Kristo, kapag namuhay tayo kay Kristo, nagbabago po yung ating pong character from glory
to glory, and then to sum up dan, hindi lang sa redemption, to sanctification on earth, but our tour to eternal journey po natin sa Panginoon, which is yung heaven, the original plan of God. So naunawaan po natin yung yung pangyayari, the work of transformation, no? Process na hindi pa rin, nung tayo hindi pa mananampalataya, tas ngayon tayo ay mananampalataya na yung tunay na plano ng Diyos, hindi lang pagliligtas, yung process ng restoration, kundi sanctification from glory to glory hanggang sa maibalik tayo sa original plan sa atin ng Panginoon. So originally, we are made by the image of God, but because of sin, distorted ng kasalanan, at ngayon ang goal ng Panginoong Jesus, hindi lang tayo ma-redeem, but ma-sanctify tayo from glory to glory. Kaya siya nag-set ng mga example, nagturo, tinuruan ang mga tao na dapat, ng mga bagay na dapat natin gawin for us to change in Christ likeness, na magbago tayo. When we are in Christ, we are a new creation, unti-unti from glory to glory hanggang sa makarating tayo sa pinaka-finish line natin, which is our citizenship is to heaven. And this is the joy of our salvation na tinanggap natin sa pamamagitan ni Jesus, sa pamamagitan ni Baby Jesus. So that's the message of Christmas. Yun po ang pinaka-mensahe ng Christmas, na dapat mapapahamak tayo pero hindi na dahil sa dugo ni Kristo. When we reflect to Jesus Christ, mas nag-change tayo from glory to glory hanggang po tayo bumalik na po sa atin pong langit. And that is the joy of our salvation. Kaya nga in Hebrews chapter 4 verse 16, kaya't huwag kayong mag-atubiling, lumapit sa trono ng mahabaging Diyos, at doon ay makakamtan natin ang habag at kalinga sa panahong kailangan natin ito. So rest in God's peace. Ayan po, rest in His arms. Sa Panginoon po, kasama po natin ng Panginoon. Ibinalik tayo ng Panginoon, binigyan niya tayo ng restoration to God. Ibinalik niya tayo sa dating tayo. So piliin natin mabuti, mamuhay tayo ng para sa Diyos. At patuloy po natin hanapin ang kalooban po ng Panginoon sa atin. So ito po yun, no? Ito po yung reason. Ito po yung joy na ibalik sa atin yung dating tayo. Tayong nawala na sa Panginoon. Tayo na mga napaparusahan sana, pero hindi na pinarasahan dahil sa Panginoong Jesus. At naibalik tayo, no, sa dati po nating image, no, yung unti-unting Christ-likeness, yung nakikita, nagre-reflect kung paano ang Diyos ay nire-reflect niya, ang exact representation niya is si Jesus. Sa atin naman nire-reflect natin yung Christ-likeness, yung tunay na image natin sa mundong pong ito, kung paano tayo nilalang po ng ating Panginoon. Ayun po. So this Christmas, let us not miss the opportunity to celebrate the great miracle po, no? To let us come in wonder sa Panginoon. Let us come in wonder ng pagliligtas na iginawa sa atin ng Panginoon, and let us worship the One. Yun po ang essence po ng message, may pagliligtas tayong tinanggap. And let us worship, let us rejoice, let us be happy, let us celebrate this message, no? So let us celebrate this message na ginawa sa atin po ng Panginoong Jesus, na ginawa sa akin at ginawa sa iyo. At this is the greatest gift that we could ever have. This is the greatest gift na matatanggap po natin sa ngayong Pasko, na i-realize lang po natin. Let's just alalahanin lang natin kung anong klaseng regalo ang ibinigay po sa atin ng Panginoon. Higit pa sa mga bagay na matatanggap mo this Christmas at walang makakapantay hanggang sa dulo po ng atin pong buhay. Merry Christmas, everyone!